May isang ilusyon na tahimik na umiikot sa isip ng maraming tao. Isang paniniwala na hindi nila kinukwestiyon, ngunit patuloy nilang pinanghahawakan. Ang paniniwalang sila ay mas nakakaalam, mas matalino at mas may kontrol kaysa sa tunay na estado ng kanilang pag-iisip. Ngunit sa mas malalim na pagtingin sa kalikasan ng tao, lumilitaw ang isang kabaligtaran na katotohanan. Ang taong kulang sa kaalaman ay kadalasang may mas mataas na kumpiyansa sa sarili kaysa sa taong tunay na nakakaunawa. Ito ang unang pinto ng ating paglalakbay, hindi sa paghusga, kundi sa pag-unawa. Sa mga sulatin ni Machiavelli, may isang paulit-ulit na ideya na hindi agad napapansin ng karamihan. Ang mga tao ay hindi kumikilos batay sa katotohanan. Sila ay kumikilos batay sa kung ano ang kanilang pinaniniwalaan na katotohanan. At sa sandaling ang isang tao ay kumbinsido sa kanyang sariling pananaw, kahit ito ay mali, ang kanyang galaw ay nagiging matatag. Ito ang dahilan kung bakit ang ilusyon ng katalinuhan ay napakalakas. Ang taong walang sapat na kaalaman ay walang sapat na basehan upang makita ang kanyang sariling limitasyon. Dahil dito, ang kanyang isip ay hindi nakakaranas ng pagdududa. At kung walang pagdududa, ang kumpiyansa ay tumataas. Sa psikolohiya, ito ay tinatawag na Dunning-Kruger effect. Ngunit sa pananaw ni Machiavelli, ito ay higit pa sa simpleng cognitive bias. Ito ay isang instrumento ng kapangyarihan dahil ang taong naniniwala na siya ay tama ay kumikilos ng may lakas. At ang lakas na iyon, kahit nakabase sa maling paniniwala, ay maaaring makaapekto sa iba. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay nagsasalita ng may matinding kumpiyansa. Wala siyang pag-aalinlangan, wala siyang pagdududa. Ang kanyang tono ay matatag. Ang kanyang galaw ay diretso. Sa harap ng ganitong presensya, ang karamihan ay hindi agad nagdududa, hindi dahil sa tama ang sinasabi, kundi dahil sa paraan kung paano ito ipinapakita. Ito ang unang prinsipyo. Ang perception ng katalinuhan ay madalas na mas malakas kaysa sa tunay na katalinuhan. At sa mundong inilarawan ni Machiavelli, ang perception ay isang sandata. Hindi sapat na maging tama. Kailangan mong magmukhang tama. Ngunit dito nagsisimula ang panganib. Dahil ang taong tunay na nakakaunawa ay kabaligtaran ang galaw. Mas maraming alam, mas maraming nakikita. At dahil dito, mas maraming tanong, mas maraming pagdududa, mas maraming pag-iingat. Sa labas, ito ay maaaring magmukhang kahinaan, habang ang taong walang sapat na kaalaman ay nagmumukhang matatag. Ito ang kabaligtaran ng realidad. Ang kaalaman ay nagdadala ng pagdududa. Ang kakulangan ng kaalaman ay nagdadala ng sobrang kumpiyansa. At sa larong panlipunan, ang kumpiyansa ang unang napapansin. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong walang sapat na kaalaman ay madalas na naniniwala na sila ay mas matalino kaysa sa iba. Hindi dahil sila ay mas mataas ang kakayahan, kundi dahil hindi nila nakikita ang lawak ng hindi nila alam. Sa pananaw ni Machiavelli, ito ay isang mahalagang obserbasyon. Hindi upang pagtawanan, kundi upang gamitin bilang bahagi ng pag-unawa sa galaw ng tao. Dahil ang taong may maling kumpiyansa ay predictable. At ang predictable ay pwedeng basahin. At ang pwedeng basahin ay pwedeng unahan. Ito ang simula. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa ang ating pag-unawa. Dahil kung ang ilusyon ng katalinuhan ay may ganitong lakas, ang tanong ay hindi lamang kung bakit ito nangyayari, kundi kung paano ito nakakaapekto sa kapangyarihan, impluwensya at desisyon sa totoong mundo, at kung paano ito ginamit ng mga strategist sa kasaysayan upang baguhin ang direksyon ng laro ng hindi halata. Matapos mong makita na ang ilusyon ng katalinuhan ay hindi lamang simpleng pagkakamali sa pag-iisip, kundi isang puwersang may epekto sa galaw ng tao,
lumilitaw ang susunod na tanong. Kung ang maling kumpiyansa ay may ganitong lakas, paano ito nagiging sandata sa larangan ng kapangyarihan? Paano ito ginagamit hindi lamang ng taong nagtataglay nito, kundi ng taong nakakaunawa nito? Sa mga ideya ni Machiavelli, may isang tahimik na prinsipyo na bihirang banggitin ng direkta. Ang tao ay mas madaling impluensyahan kapag siya ay kumbinsido na siya ang may kontrol. Hindi kapag siya ay pinipilit. Hindi kapag siya ay tinuturuan, kundi kapag siya mismo ang naniniwala na siya ang nakakaunawa sa sitwasyon. At dito nagiging mahalaga ang ilusyon ng katalinuhan. Dahil ang taong naniniwala na siya ay matalino ay hindi madaling tumanggap ng direktang pagkontra. Kapag siya ay kinorek ng harapan, ang kanyang reaksyon ay hindi pakikinig, kundi depensa. Ito ang natural na galaw ng isip. Pinoprotektahan nito ang sariling imahe, pinoprotektahan nito ang paniniwala. At sa sandaling iyon, ang komunikasyon ay nagsasara. Ito ang dahilan kung bakit ang direktang paghamon sa maling kumpiyansa ay kadalasang hindi epektibo. Sa halip, ang mas malalim na estratehiya ay hindi kontrahin ang paniniwala, kundi gamitin ito. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay sobrang kumpiyansa sa kanyang ideya. Sa halip na sabihin sa kanya na siya ay mali, pinapayagan siyang ipahayag ang kanyang pananaw. Pinapalakas ang kanyang pakiramdam na siya ay tama. At habang ginagawa niya ito, mas nagiging malinaw ang kanyang pattern. Mas nagiging halata ang kanyang limitasyon. Mas nagiging predictable ang kanyang galaw. Sa ganitong paraan, ang kanyang kumpiyansa ay nagiging instrumento ng pag-unawa sa kanya. Ito ang ikalawang prinsipyo. Ang maling may kumpiyansa ay hindi agad kinokontra. Ito ay pinapahintulutan upang lumabas ang tunay na anyo nito. Sa sikolohiya ng behavior, ang isang tao na hindi kinokontra ay nagiging mas bukas sa pagpapakita ng sarili. Mas kaunti ang filter, mas kaunti ang pag-iingat. At sa bawat salita, sa bawat reaksyon, mas maraming impormasyon ang lumalabas. Ito ang sandali kung saan ang isang strategist ay hindi nagsasalita ng marami. Nakikinig siya, nag-o-observe, at nag-iipon ng detalye. Sa 48 batas ng kapangyarihan, may isang ideya na malinaw. Huwag mong ipakita agad ang iyong kaalaman. Hayaan mong ang iba ang magbunyag ng kanilang sarili. Dahil ang taong nagsasalita ng walang pagdududa ay kadalasang nagpapakita ng higit pa kaysa sa kanyang iniisip. At sa prosesong ito, ang kanyang ilusyon ng katalinuhan ay nagiging bintana. Isang bintana sa kanyang pag-iisip, sa kanyang kahinaan at sa kanyang limitasyon. Ngunit may isang mahalagang paalala sa antas na ito. Ang layunin ay hindi manipulahin ang tao sa paraang halata. Ang layunin ay maintindihan kung paano gumagalaw ang kanyang paniniwala. Dahil sa sandaling maintindihan mo ang kanyang paniniwala, mas madali mong mahuhulaan ang kanyang susunod na galaw. At kapag nahulaan mo ang galaw, nagkakaroon ka ng kalamangan. Ito ang punto kung saan ang ilusyon ng katalinuhan ay nagiging predictable pattern. At ang pattern na iyon ay nagiging bahagi ng laro. Isipin ng isang tao na laging naniniwala na siya ang may tamang sagot. Kapag may diskusyon, siya ang unang magsasalita. Kapag may desisyon, siya ang unang magbibigay ng direksyon. Sa unang tingin, ito ay maaaring mukhang lakas. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, ito ay isang malinaw na pattern. At ang pattern na iyon ay pwedeng gamitin. Dahil kapag alam mo na siya ay laging kikilos sa ganitong paraan, kaya mong i-adjust ang sitwasyon upang ang kanyang galaw ay maging predictable. At kapag siya ay predictable, nawawala ang kanyang kalamangan. Ito ang ikalawang hakbang sa pag-unawa, hindi lamang kung bakit nangyayari ang ilusyon ng katalinuhan, kundi kung paano ito nagiging bahagi ng estratehiya.
Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa ang ating pagtingin. Dahil kung ang maling kumpiyansa ay maaaring gamitin bilang bintana sa pag-iisip ng isang tao, ang susunod na tanong ay mas mahalaga. Ano ang nangyayari kapag ang ganitong uri ng tao ay inilagay sa posisyon ng impluensya? At paano ito nagbabago sa dynamics ng kapangyarihan sa isang grupo o sistema? Matapos mong maunawaan na ang ilusyon ng katalinuhan ay maaaring maging bintana sa pag-iisip ng isang tao, ang susunod na antas ay mas mapanganib. Ano ang nangyayari kapag ang ganitong uri ng tao ay napupunta sa posisyon ng impluensya? Kapag ang kumpiyansa na walang sapat na pundasyon ay hindi lamang nananatili sa sarili, kundi nagsisimulang makaapekto sa iba. Sa kalikasan ng tao, ang posisyon ay may kakaibang epekto sa perception. Kapag ang isang tao ay may autoridad, ang kanyang mga salita ay nagkakaroon ng bigat. Kahit ang simpleng opinyon ay nagiging direksyon, kahit ang hindi sigurado ay nagiging tila tiyak sa paningin ng iba. Ito ang dahilan kung bakit ang maling kumpiyansa kapag pinagsama sa posisyon ay nagiging mas malakas. Sa mga ideya ni Machiavelli, may isang tahimik na obserbasyon. Ang mga tao ay mas naniniwala sa kung ano ang nakikita nila kaysa sa kung ano ang tunay. At kapag ang isang tao ay mukhang may kontrol, mukhang may direksyon at mukhang may tiwala sa sarili, ang karamihan ay sumusunod, hindi dahil sa napatunayan ang kanyang kakayahan, kundi dahil sa perception ng kanyang presensya. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang tao na may limitadong kaalaman ay inilagay sa posisyon ng pamumuno. Sa simula, ang kanyang kumpiyansa ay maaaring magmukhang lakas. Ang kanyang malinaw na pananalita ay nagiging source ng direksyon, at ang kanyang kakulangan sa pagdududa ay nagiging dahilan kung bakit siya mukhang matatag. Ngunit sa likod nito, may isang tahimik na problema. Walang sapat na pag-aanalisa, walang sapat na pagdududa, at walang sapat na kakayahang makita ang kabuuan ng sitwasyon. Sa psikolohiya ng decision-making, ang ganitong uri ng pag-iisip ay madalas nagre-resulta sa mabilis ngunit hindi malalim na desisyon. Ang focus ay nasa aksyon, hindi sa pag-unawa, at sa simula, ang bilis na ito ay maaaring magmukhang epektibo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kakulangan sa lalim ay nagsisimulang lumabas. Ito ang punto kung saan ang sistema ay nagiging mahina, hindi dahil sa kakulangan ng galaw, kundi dahil sa kakulangan ng tamang direksyon. Ito ang ikatlong prinsipyo. Ang maling kumpiyansa kapag pinagsama sa posisyon ay maaaring magdala ng impluensya, ngunit hindi nito ginagarantiyahan ang tamang resulta. Sa pananaw ni Machiavelli, ang ganitong uri ng tao ay may dalawang mukha sa larangan ng kapangyarihan. Sa isang banda, siya ay kapakipakinabang dahil ang kanyang kumpiyansa ay maaaring gamitin upang magbigay ng ilusyon ng direksyon. Sa kabilang banda, siya ay mapanganib dahil ang kanyang kakulangan sa pag-unawa ay maaaring magdulot ng maling desisyon. Ito ang dahilan kung bakit ang tunay na strategist ay hindi agad kumukontra sa ganitong uri ng tao. Sa halip, pinag-aaralan niya ang kanyang papel sa sistema, kung siya ba ay magiging hadlang o kung siya ay maaaring maging instrumento. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang taong sobrang kumpiyansa ay patuloy na gumagawa ng desisyon nang walang sapat na pag-aanalisa. Sa halip na direktang kontrahin siya, ang isang strategist ay maaaring hayaan siyang magpatuloy habang tahimik na ina-adjust ang mga detalye sa paligid ng kanyang galaw. Sa ganitong paraan, ang kanyang impluensya ay nananatili, ngunit ang direksyon ay unti-unting naitataas. Ito ang mas malalim na antas ng laro. Hindi lahat ng maling kumpiyansa ay kailangang labanan. Minsan ito ay kailangang gabayan. Minsan ito ay kailangang i-redirect. At minsan ito ay kailangang hayaan upang magbunyag ng sariling limitasyon.
Sa sikolohiya ng grupo, kapag ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng desisyon na hindi nagre-resulta sa inaasahang outcome, ang perception ng iba ay unti-unting nagbabago, hindi sa isang iglap, kundi sa proseso. Sa bawat maliit na inconsistency, sa bawat desisyon na hindi tumutugma sa resulta, hanggang sa ang kumpiyansa na dati ay nakikita bilang lakas, ay nagsisimulang makita bilang kahinaan. Ito ang sandali kung saan ang dynamics ng kapangyarihan ay nagbabago. At ang taong nakakaunawa sa prosesong ito, siya ang may tunay na kalamangan. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa ang ating pag-unawa. Dahil kung ang maling kumpiyansa ay maaaring magdala ng impluwensya sa simula, ngunit magdulot ng kahinaan sa paglipas ng panahon, ang susunod na tanong ay mas mahalaga. Paano ito nagagamit ng mga strategist upang ilipat ang balanse ng kapangyarihan ng hindi direktang lumalaban? At kung paano ang persepsyon ng iba ay unti-unting nababago sa paraang hindi nila agad napapansin. Matapos mong makita kung paano ang maling kumpiyansa ay maaaring magdala ng impluwensya ngunit magbunyag ng kahinaan sa paglipas ng panahon, ang susunod na antas ay mas tahimik, mas pino at mas epektibo. Hindi na ito tungkol sa direktang pagkontra sa taong iyon. Ito ay tungkol sa paghubog ng perception ng iba, nang hindi halata. Sa kalikasan ng tao, ang opinyon ay bihirang mabuo sa isang iglap. Ito ay produkto ng paulit-ulit na karanasan, maliliit na detalye at unti-unting pagbabago sa pagtingin. Ang isang tao ay hindi agad nawawala ang kredibilidad dahil sa isang pagkakamali. Ngunit kapag ang mga maliliit na inconsistency ay patuloy na lumilitaw, ang perception ay nagsisimulang magbago. Ito ang ikaapat na prinsipyo. Ang perception ay hindi winawasak sa isang galaw. Ito ay unti-unting binabago. Sa mga ideya ni Machiavelli, malinaw ang isang bagay. Ang mga tao ay hindi agad tumitingin sa katotohanan. Tinitingnan nila kung paano ipinapakita ang sitwasyon at kung paano ito ipinapakita sa iba. Dahil dito, ang isang strategist ay hindi agad maglalantad ng kahinaan ng isang tao. Hindi siya direktang magsasabi na ang isang tao ay mali. Sa halip, hinahayaan niyang lumabas ang mga detalye sa tamang konteksto. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng desisyon na hindi tumutugma sa resulta. Sa halip na direktang kontrahin siya sa harap ng iba, ang isang strategist ay maaaring magtanong, hindi pag-atake, kundi tanong. Mga tanong na naglalagay ng pansin sa detalye. Mga tanong na nagpapakita ng inconsistency. Mga tanong na tila simpleng paglilinaw, ngunit may mas malalim na epekto. Sa sikolohiya ng komunikasyon, ang tanong ay mas malakas kaysa sa pahayag. Kapag ang isang tao ay tinanong, ang kanyang isip ay napipilitang mag-isip. At sa pag-iisip na iyon, siya mismo ang nakakaharap ng kanyang limitasyon. At kapag ang iba ay nakakarinig ng ganitong uri ng interaksyon, ang kanilang perception ay unti-unting nagbabago. Hindi dahil may nagsabi, kundi dahil nakita nila. Ito ang tahimik na paraan ng paglipat ng perception. Hindi ito agresibo. Hindi ito halata, ngunit ito ay epektibo. Sa 48 Batas ng Kapangyarihan, may isang ideya na paulit-ulit lumilitaw. Ipakita ang katotohanan sa paraang ang iba ang makakakita nito nang hindi mo kailangang sabihin. Ito ang ginagawa ng isang strategist sa antas na ito. Hindi niya kinokontrol ang opinyon ng iba ng direkta. Iniaayos niya ang sitwasyon kung saan ang opinyon ay ang kusang nabubuo. Isipin ng isang tao na dati ay tinitingnan bilang matatag. Sa paglipas ng panahon, dahil sa mga maliliit na detalye, nagsisimulang magduda ang iba. Hindi agad-agad, hindi sabay-sabay, ngunit dahan-dahan. At sa sandaling pumasok ang duda, nagbabago ang dynamics. Ang kumpiyansa na dati ay tinatanggap
ay nagsisimulang suriin. Ang mga salita na dati ay sinusunod ay nagsisimulang tanungin at ang presensya na dati ay may bigat ay nagsisimulang mabawasan. Ito ang sandali kung saan ang kapangyarihan ay unti-unting lumilipat, hindi dahil sa isang malakas na aksyon, kundi dahil sa maraming maliliit na galaw. Ngunit mahalagang tandaan, ang prosesong ito ay nangangailangan ng kontrol. Kung ito ay gagawin ng sobrang halata, ang reaksyon ay magiging depensa. At kapag ang isang tao ay naging defensive, mas lalo niyang pinapalakas ang kanyang sariling paniniwala. Kaya ang susi sa antas na ito ay timing. Ang kakayahang malaman kung kailan magsasalita, kung kailan magtatanong, at kung kailan mananahimik. Sa ganitong paraan, ang iyong galaw ay nananatiling malinis at ang pagbabago ng perception ay nagiging natural. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa ang ating pag-unawa. Dahil kapag ang perception ng iba ay nagsimula ng magbago, ang susunod na hakbang ay mas mataas. Ito ay ang kakayahang ilipat ang sentro ng impluensya mula sa taong dati ay may kontrol, papunta sa bagong direksyon na unti-unting nabubuo. At sa puntong iyon, ang laro ay hindi na pareho. Matapos mong maunawaan kung paano unti-unting binabago ang perception ng iba nang hindi halata, ang susunod na antas ay mas kritikal. Ito ay ang sandali kung saan ang impluensya ay nagsisimulang lumipat. Hindi na lamang nababawasan ang bigat ng isang tao, kundi may bagong sentro na unti-unting nabubuo. Ito ang ikalimang prinsipyo. Ang kapangyarihan ay hindi nawawala sa isang iglap. Ito ay lumilipat. Sa kalikasan ng tao, ang mga tao ay laging naghahanap ng direksyon. Kapag ang dating pinanggagalingan ng kumpiyansa ay nagsimulang magpakita ng inconsistency, ang isip ay hindi nananatiling walang basehan. Sa halip, naghahanap ito ng bagong punto ng pagkapit. At sa sandaling iyon, nagkakaroon ng puwang. Isang puwang kung saan maaaring pumasok ang bagong impluensya. Sa mga ideya ni Machiavelli, malinaw ang isang obserbasyon. Kapag ang isang leader o sentro ng kapangyarihan ay nawalan ng tiwala ng iba, hindi agad nagkakaroon ng kaguluhan. Sa halip, may tahimik na proseso ng paglipat. May mga taong nagsisimulang mag-adjust ng kanilang galaw. May mga taong nagsisimulang mag-obserba sa iba. At may mga taong naghahanap kung saan sila lilipat. Ito ang sandali na bihirang makita, ngunit napakahalaga. Dahil ang taong handang tumanggap sa espasyong iyon, siya ang susunod na magiging sentro. Ngunit mahalagang maunawaan. Ang posisyon na ito ay hindi kinukuha sa pamamagitan ng pag-aagaw. Hindi ito kinukuha sa pamamagitan ng direktang pag-angkin. Ito ay kinukuha sa pamamagitan ng presensya. Diyan sa psikolohiya ng grupo, ang isang tao na nagbibigay ng stability sa gitna ng uncertainty ay unti-unting nagiging reference point. Hindi dahil siya ang nagsabi, kundi dahil siya ang nagbibigay ng pakiramdam ng direksyon. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang dating sentro ng impluensya ay nagsisimulang mawalan ng kredibilidad. Sa halip na direktang kontrahin siya, ang isang strategist ay nananatiling kalmado. Ang kanyang galaw ay consistent. Ang kanyang pananalita ay malinaw, ngunit hindi agresibo. Sa ganitong paraan, ang mga tao ay nagsisimulang tumingin sa kanya, hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil siya ang pinakamatatag. At sa kalikasan ng tao, ang stability ay nagiging source ng tiwala. Ito ang dahilan kung bakit ang paglipat ng impluensya ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng ingay. Ito ay nangyayari sa katahimikan. Sa bawat maliit na sandali kung saan ang isang tao ay nagpapakita ng kontrol. Sa bawat pagkakataon kung saan siya ay hindi nagmamadali. At sa bawat galaw na nagpapakita ng malinaw na direksyon. Sa 48 batas ng kapangyarihan,
May isang ideya na paulit-ulit lumilitaw. Huwag mong ipilit ang iyong sarili sa sentro. Hayaan mong ang iba ang magdala sa iyo doon. Ito ang ginagawa ng isang strategist sa antas na ito. Hindi siya humihingi ng atensyon, hindi siya nag-aangkin ng posisyon, ngunit ang kanyang presensya ay nagiging natural na punto ng paglapit ng iba. Dahil sa gitna ng pagdududa at pagbabago ng perception, ang isip ng tao ay naghahanap ng malinaw na direksyon at kapag nakita nila ito sa isang tao, doon sila lumalapit. Ito ang sandali kung saan ang balanse ng kapangyarihan ay nagbabago, hindi dahil may nagutos, kundi dahil may nag-adjust. At sa pag-adjust na iyon, may bagong sentro na nabuo. Ngunit may isang mahalagang paalala sa antas na ito. Ang sobrang pagnanais na makuha ang posisyon ay maaaring makasira sa proseso. Kung ang galaw ay nagiging halata, ang iba ay nagiging maingat. At kapag sila ay naging maingat, ang natural na paglipat ay nawawala. Kaya ang susi ay hindi pagkuha, kundi pagiging handa, ang kakayahang manatiling matatag habang ang iba ay nagbabago. Ang kakayahang hindi magmadali habang ang iba ay naghahanap. At ang kakayahang manatiling consistent habang ang sitwasyon ay nagiging fluid. Sa ganitong paraan, ang posisyon ay hindi mo kinukuha. Ito ay kusang lumalapit sa iyo. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa ang ating pag-unawa. Dahil kapag ang impluensya ay lumipat na at ikaw na ang bagong sentro, ang susunod na hamon ay mas malaki. Paano mapapanatili ang posisyon at paano maiiwasan ang parehong pagkakamali na nagdulot ng pagbagsak ng naunang sentro ng kapangyarihan. Matapos mong marating ang punto kung saan ang impluensya ay unti-unting lumipat sa iyo, nagsisimula ang isang bagong yugto. Isang yugto na mas delikado kaysa sa lahat ng nauna. Dahil sa sandaling ikaw na ang sentro, hindi na ang iba ang iyong pangunahing sinusuri, kundi ang sarili mong galaw. Ito ang ika-6 na prinsipyo. Mas mahirap panatilihin ang kapangyarihan kaysa makuha ito. Sa kalikasan ng tao, may isang tahimik na panganib na dumarating kasabay ng posisyon. Ang kumpiyansa ay nagiging sobrang kumpiyansa. Ang kontrol ay nagiging kampante. At ang malinaw na pagtingin ay unti-unting natatakpan ng pakiramdam na ikaw ay tama. Ito ang eksaktong parehong ilusyon na ating sinimulan. At dito nagiging kumpleto ang siklo. Sa mga ideya ni Machiavelli, malinaw ang babala. Ang pinuno na nagsimulang maniwala na hindi na siya nagkakamali, iyon ang simula ng kanyang pagbagsak. Hindi dahil sa kakulangan ng lakas, kundi dahil sa pagkawala ng pagdududa. Ang pagdududa ay hindi kahinaan, ito ay proteksyon. Ito ang nagpipigil sa isang tao na gumawa ng desisyon nang walang sapat na pagtingin sa kabuuan. Ngunit kapag ang isang tao ay nasanay sa posisyon, ang pagdududa ay unti-unting nawawala. At sa pagkawala nito, bumabalik ang parehong pattern ng maling kumpiyansa. Ito ang pinakamalaking panganib sa antas na ito, ang maging katulad ng taong iyong naunawaan. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang tao na dating maingat, mapanuri at kontrolado ay unti-unting nagiging diretso, mabilis at hindi na nag-a-adjust sa galaw ng iba. Sa simula, maaaring hindi ito mapansin. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang galaw ay nagiging predictable. At kapag siya ay naging predictable, nawawala ang kanyang kalamangan. Ito ang kabaligtaran ng kanyang pinagmulan. Ito ang dahilan kung bakit ang tunay na strategist ay hindi humihinto sa pag-obserba kahit siya na ang nasa itaas. Sa halip, mas lalo niyang pinapalalim ang kanyang pagtingin, hindi lamang sa iba, kundi sa sarili. Sa sikolohiya ng self-awareness, ang kakayahang makita ang sariling pattern ay mas mahalaga kaysa makita ang pattern ng iba. Dahil ang sariling kahinaan
ay mas mahirap makita. Hindi ito malinaw, hindi ito lantad, at kadalasan ito ay tinatago ng sariling kumpiyansa. Kaya ang isang strategist ay may disiplina. Hindi siya agad naniniwala sa sariling ideya. Hindi siya agad kumikilos ng walang pag-aanalisa. At hindi siya umaasa sa nakaraang tagumpay bilang garantiya ng susunod. Ito ang susi sa pagpapanatili ng posisyon. Hindi ang pagiging malakas, kundi ang pagiging malinaw sa sarili. Sa 48 batas ng kapangyarihan, may isang ideya na paulit-ulit lumilitaw. Huwag hayaang ang tagumpay ay maging dahilan ng pagkabulag. Dahil ang tagumpay ay may kakaibang epekto sa isip. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam na ikaw ay may kontrol sa lahat. Ngunit sa realidad, ang bawat sitwasyon ay iba, ang bawat tao ay iba, at ang bawat galaw ay nangangailangan ng bagong pagtingin. Ito ang dahilan kung bakit ang isang tunay na strategist ay hindi umaasa sa nakaraan. Palagi siyang nag-a-adjust sa kasalukuyan. Palagi siyang nag-o-observe at palagi siyang handa na baguhin ang direksyon kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, ang kanyang posisyon ay hindi nagiging static. Ito ay buhay. Ito ay gumagalaw. At ito ay patuloy na nag-a-adjust sa galaw ng mundo. Ngunit may isang mas malalim na antas pa sa prinsipyong ito. Hindi lamang ang pag-iwas sa maling kumpiyansa, kundi ang kakayahang gamitin ang pagdududa bilang sandata. Dahil ang taong marunong magtanong sa sarili ay mas mahirap malinlang. At ang taong hindi madaling malinlang ay mas mahirap pabagsakin. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa ang ating paglalakbay. Dahil kung ang pagpapanatili ng posisyon ay nangangailangan ng kontrol sa sarili, ang susunod na hakbang ay mas mataas. Ito ay ang kakayahang kontrolin, hindi lamang ang sariling galaw, kundi ang perception ng iba sa iyong katatagan. At kung paano ang presensya mo ay nagiging simbolo ng direksyon sa gitna ng pagbabago. Matapos mong maunawaan na ang pinakamalaking panganib sa kapangyarihan ay ang sariling ilusyon ng pagiging tama, ang susunod na antas ay hindi na lamang tungkol sa pag-iwas sa pagkakamali. Ito ay tungkol sa kung paano ka nakikita ng iba habang pinapanatili mo ang kontrol na iyon. Dahil sa mundong inilarawan ni Machiavelli, ang katotohanan ay mahalaga. Ngunit ang perception ng katotohanan ang mas may epekto. Ito ang ikapitong prinsipyo. Hindi sapat na ikaw ay may kontrol. Kailangan makita ng iba na ikaw ay may kontrol. Sa kalikasan ng tao, ang mga tao ay hindi direktang nakakaalam ng iniisip mo. Hindi nila nakikita ang iyong internal na proseso. Ang nakikita nila ay ang iyong galaw, ang iyong timing, ang iyong reaksyon. At mula sa mga ito, binubuo nila ang kanilang perception. At ang perception na iyon ang nagdidikta kung paano sila kikilos sa harap mo. Isipin ang dalawang tao na may parehong kakayahan sa pag-iisip. Pareho silang maingat, pareho silang mapanuri. Ngunit ang isa ay nagpapakita ng pag-aalinlangan sa bawat galaw, habang ang isa ay kumikilos ng may kontrol at malinaw na presensya. Sa paningin ng iba, ang ikalawang tao ang nagiging sentro, hindi dahil siya ang mas may alam, kundi dahil siya ang mas malinaw ang ipinapakitang direksyon. Ito ang dahilan kung bakit ang persepsyon ng katatagan ay nagiging mahalaga. Sa mga ideya ni Machiavelli, malinaw ang isang bagay. Ang pinuno ay kailangang magpakita ng anyo ng kontrol kahit sa gitna ng kaguluhan. Hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil ang kanyang presensya ang nagsisilbing anchor ng iba. Kapag ang isang tao sa posisyon ay nagpapakita ng pagkalito, ang pagkalito na iyon ay kumakalat. Ngunit kapag siya ay nagpapakita ng kontrol, ang kontrol na iyon ay nagiging signal ng stability. At sa kalikasan ng tao, ang stability ay hinahanap. Ito ang dahilan kung bakit ang iyong galaw ay kailangang may disiplina.
Hindi lahat ng iniisip ay kailangang ipakita. Hindi lahat ng duda ay kailangang ipahayag. At hindi lahat ng emosyon ay kailangang makita. Hindi dahil ito ay itinatago, kundi dahil ito ay pinamamahalaan. Sa sikolohiya ng perception management, ang consistency ng kilos ay mas mahalaga kaysa sa dami ng kilos. Ang isang tao na may malinaw na ritmo, malinaw na reaksyon at kontroladong galaw ay mas nagiging predictable sa paningin ng iba, ngunit sa paraang nagbibigay ng tiwala. Ito ang kakaibang balanse. Predictable sa presensya, ngunit hindi predictable sa estratehiya. Ito ang nagbibigay ng lakas sa isang posisyon. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang lahat ay naghahanap ng direksyon. May tensyon, may pagdududa, at may kawalan ng malinaw na galaw. Sa ganitong sitwasyon, ang taong may pinakakalmadong presensya ang unang sinusundan. Hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil siya ang nagbibigay ng pakiramdam ng direksyon. Ito ang ikapitong lihim. Ang presensya ay maaaring maging sandata, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng consistency. Ngunit mahalagang tandaan, ang sobrang pagpapakita ng kontrol ay maaari ring magdulot ng kabaligtaran. Kung ang galaw ay nagiging sobrang perpekto, sobrang eksakto at sobrang walang bahid ng pagdududa, ang iba ay maaaring magsimulang magduda. Dahil sa kalikasan ng tao, ang sobrang kontrol ay minsan nagmumukhang hindi totoo. Kaya ang tunay na strategist ay marunong magpakita ng balanse. May sapat na kontrol upang magbigay ng direksyon, ngunit may sapat na pagiging natural upang manatiling totoo. Sa ganitong paraan, ang kanyang presensya ay hindi nagiging pilit. Ito ay nagiging natural na punto ng paglapit ng iba. At sa sandaling mangyari iyon, ang kanyang impluensya ay lalalim. Hindi dahil sa kanyang sinabi, kundi dahil sa kanyang ipinapakita. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa ang ating pag-unawa. Dahil kung ang perception ng kontrol ay maaaring magbigay ng impluensya, ang susunod na hakbang ay mas mataas. Ito ay ang kakayahang gamitin ang perception na iyon upang ilagay ang iba sa posisyon kung saan sila mismo ang magsisimulang magduda sa kanilang sariling paniniwala. At sa sandaling mangyari iyon, ang ilusyon ng katalinuhan ay unti-unting nababasag mula sa loob. Matapos mong maunawaan kung paano ang perception ng kontrol ay nagbibigay ng impluensya, ang susunod na antas ay mas tahimik, ngunit mas malalim ang epekto. Ito ay hindi na lamang tungkol sa kung paano ka nakikita ng iba, kundi kung paano nagsisimulang magbago ang kanilang pagtingin sa sarili nila. Ito ang ikawalong prinsipyo. Ang tunay na pagbabago ay hindi ipinipilit. Ito ay nanggagaling sa loob. Sa kalikasan ng tao, ang isang paniniwala ay bihirang mabasag dahil lamang sa opinyon ng iba. Kapag ang isang tao ay sinabihan na siya ay mali, ang unang reaksyon ay depensa. Mas lalo niyang pinapalakas ang kanyang paniniwala. Mas lalo siyang kumakapit dito, ngunit kapag ang pagdududa ay nagsimula mula sa loob, ang proseso ay iba, mas tahimik, mas malalim, at mas mahirap pigilan. Sa mga ideya ni Machiavelli, may isang malinaw na prinsipyo: huwag mong sirain ang kalaban ng direkta kung maaari mo itong gawin ng hindi halata. At sa kontekstong ito, ang kalaban ay hindi tao, kundi ang kanyang maling paniniwala. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay kumbinsido na siya ay tama. Sa halip na direktang kontrahin siya, inilalagay siya sa isang sitwasyon kung saan ang kanyang sariling galaw ang magbubunyag ng inconsistency. Hindi ito aksidente, ito ay disenyo. Mga tanong na tila simple, mga sitwasyon na tila normal. Ngunit sa loob nito, may mga detalyeng hindi tumutugma sa kanyang paniniwala.
Sa sikolohiya ng cognition, kapag ang isang tao ay nakaranas ng inconsistency sa pagitan ng kanyang paniniwala at ng kanyang karanasan, nagsisimula ang tinatawag na cognitive dissonance. Ito ang pakiramdam ng hindi pagkakatugma, isang tahimik na tensyon sa loob ng isip, at ang isip ay hindi komportable sa tensyon na ito. Kaya naghahanap ito ng paraan upang ayusin ito. Minsan, pinapalakas nito ang paniniwala. Ngunit sa ibang pagkakataon, lalo na kapag ang inconsistency ay paulit-ulit, nagsisimula itong magbago. Ito ang sandali kung saan ang ilusyon ay nagsisimulang mabasag, hindi dahil sa panlabas na puwersa, kundi dahil sa sariling karanasan. Ang pinakadakilang strategist ay hindi nagtuturo, hindi siya nagpipilit, hindi siya nakikipagtalo ng direkta. Sa halip, inilalagay niya ang iba sa sitwasyon kung saan sila mismo ang nakakakita ng limitasyon ng kanilang pag-iisip. At dahil sila mismo ang nakakita, mas malalim ang epekto, mas tunay at mas matagal. Ito ang ikawalong lihim. Ang pagbabago na nanggagaling sa loob ay mas malakas kaysa sa anumang panlabas na argumento. Ngunit mahalagang tandaan, ang prosesong ito ay nangangailangan ng pasensya. Hindi ito agad-agad. Hindi ito isang galaw lamang. Ito ay serye ng maliliit na sandali. Mga pagkakataon kung saan ang inconsistency ay unti-unting lumilitaw. At sa bawat paglitaw, ang pagdududa ay lumalalim. Hanggang sa ang dating kumpiyansa ay nagsisimulang mabawasan. At ang dating katiyakan ay nagsisimulang magtanong. Ito ang sandali kung saan ang dynamics ay ganap na nagbabago. Ang taong dati ay siguradong sigurado sa sarili ay nagsisimulang mag-isip. At ang taong nagsisimulang mag-isip ay hindi na pareho ang galaw. Hindi na siya kasing bilis, hindi na siya kasing diretsyo, at hindi na siya kasing kumpiyansa. Sa puntong ito, ang kanyang impluensya ay hindi na nakabase sa ilusyon. Ito ay nasa proseso ng pagbabago at ang taong nakaunawa sa prosesong ito, siya ang may kalamangan. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa ang ating paglalakbay dahil kapag ang ilusyon ng katalinuhan ay nagsimulang mabasag mula sa loob, ang susunod na hakbang ay mas mahalaga. Ito ay ang kakayahang ilagay ang sarili sa posisyon kung saan ikaw ang nagiging bagong reference point ng pag-iisip. At sa sandaling mangyari iyon, ang laro ay hindi na lamang tungkol sa pag-unawa. Ito ay tungkol sa direksyon. Matapos mong makita kung paano nagsisimulang mabasag ang ilusyon ng katalinuhan mula sa loob ng isang tao, ang susunod na antas ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa paglipat ng sentro ng pag-iisip. Dahil sa sandaling ang isang tao ay nagsimulang magduda sa sarili niyang pananaw, may isang tahimik na pangangailangan na lilitaw, ang pangangailangan na makahanap ng bagong direksyon. Ito ang ikasiyam na prinsipyo. Kapag ang isang paniniwala ay nawalan ng lakas, ang isip ay naghahanap ng bagong sandigan. Sa kalikasan ng tao, ang pagdududa ay hindi komportableng estado. Kapag ang isang tao ay hindi na sigurado sa kanyang iniisip, hindi siya nananatili sa kawalan ng direksyon. Sa halip, naghahanap siya ng bagong punto ng pagkapit, isang bagong pananaw, isang bagong basehan kung saan siya muling magkakaroon ng kumpiyansa. At dito pumapasok ang pinakamahalagang bahagi ng laro. Sino ang magiging bagong reference point? Sa mga ideya ni Machiavelli, malinaw ang isang bagay. Ang kapangyarihan ay hindi lamang nanggagaling sa kakayahang sirain ang paniniwala ng iba. Ito ay nanggagaling sa kakayahang palitan ito. Hindi sapat na alisin ang dating sentro. Kailangan mong magbigay ng bagong direksyon. Ngunit tulad ng mga naunang prinsipyo, hindi ito ginagawa ng direkta. Hindi mo sinasabi na ikaw ang dapat sundan. Hindi mo ipinapakita na ikaw ang sagot. Sa halip, ang iyong presensya ang unti-unting nagiging malinaw.
Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay nagsisimula ng magduda sa kanyang dating paniniwala. Hindi na siya kasing kumpiyansa, mas maingat na siya, mas nag-o-observe. Sa ganitong estado, ang kanyang isip ay mas bukas. At sa openness na yon, nagsisimula siyang tumingin sa paligid. Sino ang may malinaw na direksyon? Sino ang hindi nagbabago ang presensya? Sino ang hindi nagiging reactive? At sino ang nagbibigay ng pakiramdam ng stability? Ito ang mga signal na hinahanap ng isip. At ang taong nagpapakita ng mga signal na ito, siya ang unti-unting nagiging reference point. Hindi dahil siya ang nagsabi, kundi dahil siya ang naramdaman. Ito ang ikasiyam na lihim. Ang impluensya ay hindi ipinipilit, ito ay tinatanggap. Sa sikolohiya ng social dynamics, ang isang tao na nagbibigay ng malinaw na direksyon sa gitna ng pagdududa ay natural na sinusundan. Hindi dahil sa autoridad, kundi dahil sa pangangailangan ng isip para sa clarity. At sa sandaling ikaw ang nagiging source ng clarity, nagbabago ang iyong posisyon. Hindi ka na lamang observer, hindi ka na lamang strategist. Ikaw na ang nagiging sentro ng direksyon. Ngunit mahalagang tandaan, ang posisyong ito ay marupok kung hindi ito pinangangalagaan. Kung ang iyong galaw ay maging sobrang halata, kung ang iyong presensya ay maging sobrang dominante, at kung ang iyong direksyon ay maging ipilit, ang parehong proseso na nagdala sa iyo sa posisyon ay maaaring bumalik laban sa iyo. Dahil sa kalikasan ng tao, ang sobrang kontrol ay nagdudulot ng resistance. Kaya ang susi sa antas na ito ay balanse. Magbigay ng direksyon, ngunit hindi pilit. Magpakita ng clarity, ngunit hindi dominante. At manatiling consistent, ngunit hindi rigid. Sa ganitong paraan, ang iyong impluensya ay nananatiling natural at ang iyong posisyon ay nagiging matatag. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay unti-unting lumalapit sa iyo para sa opinyon. Hindi mo siya tinatawag, hindi mo siya pinipilit. Ngunit sa bawat pagkakataon, siya ang lumalapit. Bakit? Dahil sa kanyang isip, ikaw ang nagiging simbolo ng malinaw na pag-iisip. At sa puntong iyon, ang laro ay nagbago. Hindi ka na nakikipagkompetensya. Ikaw na ang nagiging basehan ng iba. Sa susunod at huling bahagi, makikita ang pinakamalalim na prinsipyo sa lahat. Dahil kahit na ikaw ay naging reference point, kahit na ang iyong impluensya ay lumalim, at kahit na ang iyong presensya ay naging sentro, kung mawawala ang kontrol sa sarili, ang lahat ay mawawala rin. At doon nagtatapos ang tunay na pag-unawa sa kalikasan ng katalinuhan at ilusyon. Matapos mong maabot ang punto kung saan ang ilusyon ng katalinuhan ng iba ay nabasag, ang kanilang pagdududa ay lumalim at ang iyong presensya ay naging bagong reference point. Darating ka sa huling antas, ang antas na hindi na nakatuon sa kanila, kundi sa pinakamahalagang bagay sa lahat, ang sarili mong isip. Ito ang ikasampung prinsipyo. Ang tunay na katalinuhan ay hindi ang kakayahang makita ang kahinaan ng iba, kundi ang kakayahang hindi malinlang ng sarili mong ilusyon. Sa kalikasan ng tao, may isang tahimik na panganib na patuloy na umiikot. Habang ang isang tao ay lumalalim ang pag-unawa, habang tumataas ang kanyang impluensya, at habang nagiging sentro siya ng direksyon, unti-unting lumalapit ang parehong bitag na kanyang naunawaan sa iba. Ang paniniwalang siya ay hindi na nagkakamali. Ang pakiramdam na siya ay laging tama at ang ilusyon na siya ay may kontrol sa lahat. Ito ang eksaktong parehong pattern. Ito ang parehong siklo. At ito ang pinakamapanganib na bahagi. Sa mga ideya ni Machiavelli, malinaw ang babala. Ang pinuno na hindi na natutong makinig ay nagsisimula ng mawala, hindi agad, hindi halata, ngunit dahan-dahan. Dahil ang kanyang galaw ay nagiging sarado, ang kanyang pagtingin ay nagiging limitado, at ang kanyang kumpiyansa
ay nagiging hadlang sa kanyang pag-unawa. Ito ang dahilan kung bakit ang huling antas ay hindi tungkol sa kapangyarihan sa iba. Ito ay tungkol sa kontrol sa sarili. Sa sikolohiya ng self-awareness, ang kakayahang makita ang sariling bias, sariling limitasyon at sariling kahinaan ay mas mahalaga kaysa sa kakayahang makita ang iba. Dahil ang sariling ilusyon ay mas mahirap makita. Hindi ito lumalabas sa panlabas na galaw. Ito ay tahimik. Ito ay nakatago sa loob. At kadalasan, ito ay pinapalakas ng tagumpay. Isipin ng isang tao na unti-unting naging sentro ng impluensya. Sa bawat tamang galaw, tumataas ang kanyang kumpiyansa. Sa bawat desisyon na gumana, lumalakas ang kanyang paniniwala sa sarili. At sa isang punto, nagsisimula siyang hindi na magtanong, hindi na magduda, hindi na mag-check ng ibang perspektibo. Sa puntong iyon, nagsisimula ang pagbagsak, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa pagkawala ng pagdududa. Ito ang pinakamalalim na lihim. Ang pagdududa ay hindi kahinaan. Ito ay proteksyon laban sa sariling ilusyon. Ang taong marunong magtanong sa sarili ay nananatiling bukas. Ang taong nananatiling bukas ay patuloy na natututo. At ang taong patuloy na natututo ay hindi madaling malinlang. Sa Kartit Ayotudton Batas ng Kapangyarihan, may isang ideya na paulit-ulit lumilitaw, panatilihin ang malinaw na pagtingin kahit sa gitna ng tagumpay. Dahil ang tagumpay ay may kakayahang baguhin ang perception. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging tama. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay hindi garantiya ng katotohanan. Ito ay emosyon, at ang emosyon ay maaring magdulot ng pagkakamali kung hindi ito kontrolado. Kaya ang tunay na strategist ay hindi lamang nag-o-observe sa iba, patuloy siyang nag-o-observe sa sarili. Sa bawat galaw, tinatanong niya, tama ba ito? May hindi ba ako nakikita? May iba bang perspektibo? Sa ganitong paraan, ang kanyang pag-iisip ay nananatiling buhay. Hindi ito nagiging static, hindi ito nagiging sarado, at hindi ito nagiging kampante. Ito ang tunay na wakas ng ating paglalakbay. Hindi ang pagkatalo ng iba, hindi ang pagangat sa ibabaw ng laro, kundi ang kakayahang manatiling malinaw sa loob ng laro. Sa mundong puno ng ilusyon, kumpiyansa at perception, ang tunay na katalinuhan ay hindi nakikita sa lakas ng salita. Ito ay nakikita sa katahimikan ng pag-unawa, sa kontrol ng emosyon, at sa kakayahang hindi malinlang kahit ng sarili mong isip. Ito ang huling prinsipyo, at ang taong umabot sa antas na ito, hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang katalinuhan dahil ang kanyang galaw, ang kanyang presensya at ang kanyang paraan ng pagtingin sa mundo, iyon pa lamang ay sapat na upang ipakita ang kanyang tunay na antas.